Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, tahimik na namumuhay ang mga tao. Bagamat payak ang kanilang pamumuhay, may mga bagay na unti-unting gumugulo sa kanilang isipan. Isa na rito ang tungkol kay Lola Nena. Isang matandang babae na kilalang kilala sa baryo bilang ang naglalako ng pinakamasarap na adobo. Tuwing dabit hapon, palaging naririnig ang kanyang sigaw. Adobo rito! Masarap, malasa at tiyak na busog kayo. Si Lola Nena ay may mahabang buhok na kulay puti. Laging nakasuot ng itim na saya at may daladalang malaking kaserola na naglalaman ng kanyang tanyag na adobo. Mura lamang ang kanyang tinda at ang bango nito ay hindi mapapantayan. Ang sino mang makakita o makarinig sa kanya ay siguradong lalapit para bumili. Ngunit sa kabila ng kasikatan ng kanyang adobo, kakaiba ang kwento tungkol kay Lola Nena. Walang nakakalam kung saan siya talaga nakatira. Ang mga tao ay hindi rin makatiyak kung saan siya kumukuha ng mga sangkap ng kanyang adobo. Sa halip na tanungin siya, mas pinili na lamang ng mga tao na huwag nang mag-usisa. Ang mahalaga, masarap ang adobo niya at ito ang nagiging sagot sa gutom ng marami. Sa kabila ng kasikatan ng kanyang luto, may iilan na kinikilabutan sa presensya ni Lola Nena. Ang kanyang maputlang muka, matalim na mga mata at kakaibang aura ay nagbibigay ng takot sa ilan. May bulong-bulungan na si Lola Nena ay hindi ordinaryong tao. May ilan pang ang nagsasabing isa siyang aswang. Habang ang mga tao ay bala sa kani-kanilang gawain, naglaho si Cardo, isang batang lalaki na mahilig maglaro sa likod ng kanilang bahay. Nang hindi siya umuwi ng hapunan, nag-alala ang kanyang mga magulang at hinanap siya sa buong baryo. Kahit ang mga kapitbahay ay tumulong sa paghahanap, ngunit ni Anino ni Cardo ay hindi nila natagpuan. Kinabukasan, tila walang nangyari. Lumabas muli si Lola Nena. Dala ang kanyang malaking kaserola at naglalako ng adobo. Mas marami ang bumili sa araw na yon. Napansin ng ilan na tila mas sumarap ang kanyang luto kaysa dati. Parang kakaiba ang linamnam ng adobo ngayon, bulong ni Mang Simo habang sumubo ng adobo. Habang tumatagal, mas napansin ng mga tao na may kakaibang nangyayari sa kanilang baryo. Hindi lamang si Cardo ang nawala. Sumunod na rin ang ibang bata. Maya-maya, pati ang ilang matatanda ay naglalaho na rin. Laging sa gabi ito nangyayari at walang bakas na maiiwan. Ang pagdududa sa kabila ng pagkawala ng mga tao, patuloy pa rin si Lola Nena sa paglalako ng kanyang adobo. Hindi nagtagal, may ilan na nagdududa sa kanya.
Hindi kaya si Lola Nena ang may kinalaman dito? Tanong ni Aling Peli sa kapitbahay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka niya, sagot ni Mang Turing. Pero parang may punto ka. Ang mga pagkawala ay nagsimula mula nang dumating siya rito sa baryo. Sa kabila ng kanilang pagdududa, walang may lakas na loob na kumprontahin si Lola Nena. Bukod sa takot, hindi nila maipaliwanag kung bakit parang hinihila pa rin silang bumili ng kanyang adobo. Kahit na may bahid na ito ng misteryo. Isang gabi, nagpasya ang ilang kabataan na sundan si Lola Nena. Nagtago sila sa dilim habang nagmamasid sa kanya. Nakita nilang tumungo siya sa isang madilim na bahagi ng kagubatan. Dala ang kanyang kaserola. Dahan-dahan silang sumunod at nakita nilang pumasok si Lola Nena sa isang lumang bahay na halos natatakpan na ng mga halaman. Tahimik nilang nilapitan ang bahay at sumilip sa bintana. Sa loob, nakita nila si Lola Nena na abala sa paghahanda ng kanyang adobo. Ngunit laking gulat nila nang makita ang laman ng kanyang kaserola. Mga braso at binti at iba pang bahagi ng katawan ng tao. Ang dugo ay tumutulo pa mula sa mga ito habang niluluto niya. Halos mapasigaw ang mga kabataan, ngunit pinigilan nila ang kanilang mga sarili. Sa halip, tumakbo sila pabalik sa baryo at ibinalita ang nakita sa kanilang mga magulang. Nagtipon ang mga tao at nagdesisyong sugurin ang bahay ni Lola Nena. Nang dumating ang mga tao sa bahay ni Lola Nena, natagpuan nilang wala na ito roon. Naiwan lamang ang kaserola na puno pa ng dugo at ang mga bakas ng katawan ng tao sa sahig. Ang bahay ay amoy luma at nabubulok. Ngunit ang halimuyak ng adobo ay nananatiling nangingibabaw. Mula noon, hindi na muling nakita si Lola Nena. Tumigil na rin ang pagkawala ng mga tao sa baryo. Ngunit hindi rin maipaliwanag ng mga tao kung paano nawala si Lola Nena ng ganon kabilis. Tuwing sasapit ang gabit hapon, lalo na kung malamig ang simoy ng hangin, may ilan pa rin ang nagsasabing naririnig nila ang pamilyar na sigaw. Adobo rito, busog ka sa sarap. Ang mga tao sa baryo ay natutong iwasan ang mga ganitong oras. Ngunit hindi rin nila maialis sa kanilang isipan ang kwento ni Lola Nena at ang kanyang mahiwagang adobo. Hanggang ngayon, nananatili ang tanong, saan nga ba siya nagmula? At higit sa lahat, babalik pa kaya siya? Ang sagot ay hindi nila alam. Ngunit sa bawat amoy ng adobo na biglang umaalingasaw sa hangin, tiyak na magpapatindig ito ng balahibo ng sino mang makarinig o makaamoy. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.